Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat, South Central Mindanao. Sa mga bago po dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. And syempre, pwede ninyong i-click ang notification bell para lagi kayong updated the moment na magla-livestream ako at mag-update po ako sa pamagitan ng pag-upload ng mga video. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Sa ngalan po ng almost 150,000 subscribers ng Munting Tinig Channel, maraming salamat po from the bottom of my heart. Okay? And pwede din kayo mag-join sa ating Munting Tinig community. I-click nyo lang po ang join at mamili lang kayo kung saan po ang inyong makakaya. Ngayon, pag-usapan natin itong gumulantang sa mundo, no, ng mga Duterte diehard supporters dahil, sige, matagal na silang nagkukumahog sa usapin ng bigas. Alam ko na syempre ang gobyerno natin ginagawa ng paraan kahit hindi po yan pangako. Yan po ay aspiration. Yan po ay pangarap ng ating mga kababayan na kung saan ay naging pangarap din ng ating mahal na presidente. Klarong-klaro po yan. Kaya lang ang mga Duterte diehard supporters hindi maiintindihan on how to distinguish the difference between the dream and at the same time, promise. Kaya nga nagkakagulo-gulo ang utak ng mga Duterte diehard supporters dahil yan palagi ang ipinupukol nila sa ating mahal na presidente. Sinasabi nila na nasaan na yung pangako ng presidente na gawing 20 pesos ang kilo ng bigas? Nasaan na yun? Araw-araw kami na binabayo ng mga Duterte diehard supporters sa usapin po ng bigas. Hanggang sa parang wala ka nang isasagot sa kanila, kundi mainis ka na lang sa kanila at kasarap-sarap patikin, no, ng palayok o natawag nito palakol. At the same time, pwedeng ilagay sa kasirola tapos pakuluan mo hanggang sa lumambot yung kanilang mga bungo dahil napakabobo talaga nila. Pero ngayon, bumulaga po ang napakagandang balita dahil inanunsyo di umano talagang inanunsyo talaga ng Department of Agriculture Secretary na si Laurel Tio na magkakaroon po ng pilot testing sa pagbenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Now, kung ginagawan po ito ng paraan ng presidente, may mga Duterte diehard supporters talaga na napakagago talaga mag-comment. Alam mo, sabi nila, paano malapit na yung eleksyon kaya ginagawa po talaga ang lahat para lang mabili ang boto ng mga tao. Gago ba kayo? Bakit? Si PBBM ba? O si Laurel ba ang magtatakbo? Para lang mong sabihin ninyo na politika na naman? O kasi ang dami kong nababasang mga comment, no, na mga negative, ginoo ko ang laki ng suso ko. Wait lang, napansin ko pala. Napansin ko pala ang laki ng suso ko kasi very fit po talaga yung damit na sinusuot ko. Okay. Now, go back to the topic that we are discussing. Okay, ganito po yon. Hindi pa rin masaya sa kabila ng magandang balita na yan, mga kamunting tinig. Actually, 20 pesos per kilo ng bigas, matagal na pong hinihintay ng mga Duterte diehard supporters yan. Kasi tayo ng mga pro-government, tayo ng mga pro-people na nagmamahal sa presidente, nagmamahal sa gobyerno, hindi tayo leftist, suportando natin ang gobyerno, hindi tayo nagmamadali na ganun ang gagawin. Kasi alam natin na mayroon talagang apektadong sektor. Pero hindi po gagawin ng presidente yan para wasakin ang sektor ng mga magsasaka. Bagkus may mga remedial, may mga remedy po yan. So wag lang tayong magiging astang pangunahan kung ano man ang programa ng gobyerno. So we need to exalt at this point of time. Dapat, dahil nakakarinig tayo na mayroong pilot testing sa pagbenta po ng 20 pesos na bigas sa Visayas, magpakasaya tayo at magiging positibo. Dahil yung sinasabi ng mga Duterte supporter na pangako ay maisakatuparan na sa isang bahagi ng Pilipinas. Hindi naman kaagad-agad yan, 20 pesos per kilo, di ba? So tinitingnan po yon. Kasi ang presyo ng bigas, depende po yan sa lugar. Okay? Pwede natin maklasify yung prices ng bigas sa pamamagitan po ng region. Okay? So ito po mga kamunting tinig, very good news na ito ha. Very good news na to. Ang problema hindi pa rin matanggap ng mga Dutertards. Hindi pa rin matanggap ng taga Samba ni Santa Sara at saka ni Santo Rodrigo
hindi matanggap ng mga propeta ng kadiliman at mga puwersa ng kasamaan at kadiliman ang ganyang napakagandang balita na pwede mo nang mabili ang 20 pesos na bigas sa Visayas. So abangan natin yan dahil magtutuloy-tuloy yan, contagious yan eh. Pag okay, so siguro buong Pilipinas maranasan natin na makabili tayo ng 20 pesos na bigas. Kaya lang sa atin na mga pro-government, hindi big deal yun eh. No, hindi po big deal sa atin kasi alam mo kung bakit. Naghintay tayo, hindi tayo nagmamadali. Kaya lang sumambulat tong balita na to na inanunsyo mismo ng Department of Agriculture Secretary natin na magbebenta po ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. So hindi na po pangako yun na sinasabi ng mga DDS. Yan po ay magiging legacy po ng ating mahal na presidente. Dahil sa kasaysayan, wala pa pong nagbenta. Ngayon yung mga modern na mga presidente, wala pang nagbenta ng 20 pesos kung sakali. Ay kadiwa pa nga lang, 'di ba? Ayaw niyang tanggapin ng mga 29 pesos, mababa na 'yan. Ayaw pa rin tanggapin ng mga Duterte diehard supporters. Ewan ko sa kanila, mga engot. No. Pero kung titingnan ninyo, pag binasa ninyo lahat ng mga comment ng mga DDS, sabihin, namumulitika lang yan. Gagawin talaga ang lahat para umangat sa survey. Dahil po sa gusto lang nila manalo ang alyansa, kaya ginagawa ang lahat para mamigay ng mga ambulansya. Kahapon lang namigay yung PCSO ng ambulance, no? 91 na unit ng patient travel vehicles worth at saka kabilang po yun sa 2.2 billion na inilaang pondo para bumili ng mga state of the art. May mga modernong gamit at syempre kompleto po sa mga accessories na talagang makakatulong talaga sa mga pasyente para makarating yung pasyente ng timely and safety. So sa usapin naman po ng food, okay, ito na. Magkakaroon na po ng pilot, no, sa pagbebenta ng bigas na sa halagang 20 pesos per kilo. Meron pa mga joke-joke, sasakay daw sila ng eroplano para bibili sila ng bigas doon sa province, sa Visayas. Because the Duterte diehard supporters and the critic, once you're critic of the government, hindi mo na pwedeng matanggap na mayroon pong magandang ginagawa ang gobyerno eh. Kapag ikaw ay galit na galit sa gobyerno na walang dahilan, hindi mo na kayang i-love, hindi mo na kayang i-let go yung hatred mo, hindi mo na kayang tanggapin na ang gobyerno na ito sa pamumuno ni PBBM ay mayroong ginagawa together with particularly sa Department of Agriculture. Sino bang mag-aakala na inaanunsyo sa publiko na magkaroon na po ng 20 pesos na bigas sa Visayas? Kung ano man ang strategy ng gobyerno, alam kong makakatulong ng malaki yun sa may Visayas. Isa sa pulo ng ating bansa kasi meron tayong 3 pulo, Luzon, Visayas, and Mindanao. So ang pilot area ay Visayas. Ang klaro-klaro talaga mga kamunting tinig sa halaga na 20 pesos per kilo, nag-aalingaso na naman o nagbabalingaso, okay, nagagalit na naman ng mga Duterte diehard supporters dahil pakulo lang daw po ng gobyerno yan para manalo ang mga alyansa senatoriables. Hindi pa ako nagsabi niyan, kahit saan, mababasa nyo yan. Sabi ng iba, pamumulitika lang yan. Kung hindi malapit ang eleksyon, hindi binaba ang presyo ng bigas. Paano naman kami mga mahihirap? Paano naman kami mga magsasaka? Tapos ang mga reklamo, hindi pa magsasaka. Hindi naman ibaba ang presyo ng bigas, mga kamunting tinig, ng ating gobyerno dyan sa Visayas kung hindi po yan pinag-aaralan. Kaya kalma lang, kumalma lang. Tanggalin muna ninyo yung galit, tanggalin nyo muna yung inis, magiging positibo muna kayo, hindi na puro kayo negative. Kaya nga po hindi umuusad yung takbo ng utak ninyo dahil nauunahan kayo ng inyong pagiging inggitero at inggitera. Mantakin mo lahat na majority of the Filipino people happy because of that such kind of announcement from Department of Agriculture Secretary. Tapos ngayon, nagagalit kayo? Pamumulitika pa rin ang iniisip ninyo? Anong pamumulitika? Hindi naman si PBBM tumatakbo. Hindi naman tumatakbo si Laurel Cho ng Department of Agriculture. Hindi lang talaga sadyang matanggap ng mga Duterte diehard supporters na dinulaga sila ng balita na ito. Mantakin mo makakabili na ang mga taga Visayas
ng 20 pesos per kilo na bigas. 29 pesos nga lang, masaya na yung ating mga kababayan na kung saan ay may programa ng kadiwa ng Pangulo sa kanilang mga lugar. At hindi naman po agad-agad yan buong Pilipinas. Step by step po yan mga kamunting tinig. Okay? So yung kadiwa, 29 pesos. Pero binabatikos pa rin nila yung presidente dahil po sa wala daw pong 20 pesos na ipinangako. O ngayon, ang tanong, ano kaya ang reaksyon ng mga Duterte Dihad supporters aside sa mga sinasabi ko na pamumulitika lang yan, no? Tsaka alam mo, hindi po madali ang proseso para magkaroon po ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas dyan po sa lugar na yan at kahit sa buong Pilipinas. Hindi po madali. Hindi lang na tutulog ka tapos ilang oras gigising ka, agad-agad magdesisyon ka. Hindi. Marami pong factor ang ikokonsidera po ng ating economic managers, ng ating Pangulo, ng ating Department of Agriculture Secretary para mapagtagumpayan ang ganitong klaseng programa, ang ganitong klaseng plano na magkakaroon po ng 20 pesos per kilo na bigas sa lugar na yan. So sana po sa Pilipinas, sana po sa buong Pilipinas, sana sa Mindanao din mayroon, sana sa Manila mayroon din. Huwag mag-alala. Siyempre, pag sinimulan sa Visayas, naturalmente, magra-radiate yan. Kaya huwag kayong magmadali, no? Ako nga, taga Mindanao, hindi nga ako nagmamadali. Tapos kayo na mga taga Metro Manila, na mga DDS, ng mga alinyanga, na palagi niyong sinasabi na, okay, ginawa lang yan ni PBBM dahil po sa pangampanya niya sa kanyang alyansa. Pag-usapan natin mamaya yung kalaban ng alyansa. Okay? Pag-usapan natin yan sa susunod natin na content. Basta gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mahal na gobyerno, tsaka magdudulot po ito ng tuwa, ng saya at pag-asa sa sambayan ng Pilipino na kung pwedeng gawin sa Cebu ang magbenta ng 20 pesos na bigas, ay abay kayang-kaya din po yan gawin sa Luzon at sa Mindanao pagdating po ng tamang panahon. Huwag lang tayo magmadali, okay? Ang importante ay nakikita ng Pangulo ang kailangan, nakikita ng Department of Agriculture Secretary ang kailangan, at alam na po nila yan ang magiging consequences, either negative or positive sa ganyang klaseng mga program. Pero wala ko nakikitang negative dahil positive po ito. Hindi po papabayaan ng gobyerno ang mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pagbenta ng 20 pesos, it doesn't mean na pahihirapan natin ang mga magsasaka. No. Alam ng gobyerno na mahal ang inputs. Naturalmente, i-maintain ang halaga ng palay, pero bababain ang presyo ng bigas. So, production po ang gagawin ng ating gobyerno dyan. Pag more ang production, okay, bibilhin ng gobyerno ng mahal, ibebenta ng mura kasi hindi naman kailangan na palaging ginansya ang titingnan po ng gobyerno. Kasi kapakanan po ng sambayan ng Pilipino ang tinitingnan ng gobyerno. At yan po si PBBM. Hindi ibig sabihin na magbenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas, patayin po ng gobyerno ang sektor ng mga magsasaka sa Visayas. Mali po yon, ha? Mali po yon. Alam na po ng ating gobyerno yan, ng Pangulo, ng DA Secretary, kung ano ang mga gagawing hakbang para hindi naman dihado ang ating mga magsasaka sapagkat ipapatupad na po ang pagbenta ng 20 pesos na bigas per kilo. So hanggang yan lang po mga kamunting tinig. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabing, tayo ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bago tayo mag-adios, nais ko lamang po kayong paalalahanan na please, kung hindi pa kayo nakapag-like, share at subscribe, now na! Share, like, and subscribe. And pwede rin kayong mag-join sa ating Munting Tinig community. I-click nyo lang po ang join at mamili kayo again ng inyong mga makakayanan. And syempre, huwag kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload po or mag-update ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Adios, Patria Adorada! Sayonara, mabuhay po tayong lahat, mabuhay po ang mga bagong Pilipino again sa bagong Pilipinas. At tayo po yun.